Alhamdulillah. Alhamdulillah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Salawatullah salamu alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal mustami'un al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ay pasalamatan natin ang Panginoon Allah sa biyaya na ibinigay na sa atin, tinatamasa natin araw-araw, at pasalamatan din natin ang programang ito, MPDA TV, na 10 na yung mga kasamaan namin dito at saka yung mga sponsor ng MPDA TV. Ang biyaya ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilingin natin na hindi maputol-putol, at ang proteksyon sa mga disaster na tatama sa atin bansa, mga pagsubok ay sana malagpasan natin sa pamamagitan po ng programang ito, na yung baraka ay doon maibibigay ang Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang maudo natin ngayon, sapagkat itong Arbauna Nawawi al-Hadith ay karugtong po, no? Continuing ng ating program. Tapos na natin yung Bunyal Islam ala Hamsin, no? Sa episode 3. Ngayon, episode 4 tayo ngayon. Sa episode 4 ay ang ating pong tatalakayin o di kaya ay linawin ang tafsir po sa hadith ng al-ihsan, no? Para malaman natin ano itong ihsan. Ano ang sinasabi na ihsan? Kasi fa-akbirni, no? Anil ihsan. Sabihin, ang ihsan ay dapat malaman ng bawat isa sa atin, no? Na ang tanong na ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao na puti ang kanyang damit at itim ang kanyang buhok, napakaitim ang kanyang buhok, at napakagwapo na lalaki na hindi pa nila nakita sa kanilang lugar. Ang tao na yon. Tapos, ang sabi niya, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ, ang sabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Mga kapatid, ang nasabi po ng propeta tungkol po sa ihsan, no? Ay kung ikaw ay magsasala sa takdang oras ng pagdarasal, maghrib, for example, maghrib, waktu ng Aisha, o di kay waktu ng subah, waktu ng duhur, di kay waktu ng asar. Yung 5 na yan ay napaka-importante sa bawat tao na yumakap sa Islam. At kung sino man sa atin, ibig sabihin ang relihiyon niya ay Islam, gampanan mo yun. Pabutihin mo, no? Pabutihin mo ang iyong ugali sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala para makamtan mo yung ihsan. Sabihin, pag ikaw ay magsamba, no? Sambahin mo ang Panginoon. Ikaw ay magsala na para mo siyang nakikita, mga kapatid. For example, kung hindi mo nakikita ang Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung Allah hindi mo nakikita, ang Allah ay nakikita ka. Nakikita tayo ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ang pintig ng ating puso, malalaman ang Panginoon Allah. Masama ang hangarin mo, mabuti ang hangarin mo, alam ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat tayo ay nilikha ng Panginoon na kahit saan tayo, nakikita tayo ng Panginoon at saka nararamdaman ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano man ang nangyayari sa atin dito sa mundo. Okay. Itong al-ihsan, mga kapatid, no? Para maikuan natin yung ibig sabihin, yung takdang pagdarasal, aayusin natin ang ating sarili
For example, sa mga damit, dapat nalaban mga kapatid. Kung ikaw ay papasok sa mosque, no, bago ka makapasok sa mosque, no, may mga policy yan. Dapat ikaw ay nakaligo ng hadas akbar at saka hadas asgar. Para yung sala mo na yun, yung pagsagawa mo ng sala ay katanggap-tanggap sa Panginoon Allah. Katanggap-tanggap sapagkat yung dinadaanan mo o di kaya yung mga gawain na ma-approve, matanggap at saka makamtan mo yung susi ng sala sa pamagitan ng ablution, no? Tapos na yung tahara. Pagkatapos noon ay ablution mga kapatid. Para yung susi mabuksan yung sala, no? Tapos mabuksan yung kalangitan sa pamamagitan ng kaalaman sa Islam, turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung sino man ang nakikinig sa ngayon, no, ulitong sinasabi ko sa inyo, magandang hapon sa inyong lahat. Baga, for example sa Taduray, no, fiyot tamagam kilawanan gom dabanan. Fiyot tumagan. Sa Maguindanao naman, mapya malulam sa kanulangon o bakikinag sa kanunya oras niya akutika sa kanunya ba a programa tano MPDA TV yanin mana na yata no siya gandang kapada na sumangatang kapada linamuda po atau napasako po sa kanu pidalo agama Islam. Bali ikalimutan no sila sa kanu amana bunso kakalimutan no kanong mga ginawa tanong. Kaya may tubig susulod. Kalimutan no sila, no pagungayan tanong sila, sa kapagungaya, makuha tanong iwaras unto kinapagungaya tanong. Kaya mga kapatid namin sa Islam na nakikinig sa ngayon, ay dadagdagan po natin yung sinasabi na makamtan natin yung mga kabutihan na ating isasagawa sa pagsasala, yung mga requirements bago ka magpasok. Dapat yung damit mo ay nalabhan o di kaya ay yung damit mo ay malinis, no? Hindi ibig sabihin ang alam mo lang na kalinisan ay may mga mansa yung damit mo. For example, pag puti, makikita yung mansa, yun ang nagabili ka ng mga Sunrox o di kaya ano dyan ng mga sabon para matanggal lang yun. Pero, mga kapatid, yung sinasabi na kasalanan sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, no? Gaya ng sinasabi na amalo salih, kung ikaw ay puti na ang iyong damit, no? Puti na ang iyong damit, ibig sabihin, ang puti na yun, ibig sabihin, malinis na yung mga gawain mo, no? Pangambahan mo ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na ang pangamba na yun ay may ibibigay sa iyo na kabutihan. Ang maibibigay sa iyo na kabutihan ay kung anuman ang mga hinihiling mo sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo masisisi ang sarili mo sapagkat gi-implement mo ang nasabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na narinig ng iyong tainga at nakita, nabasa ng iyong mata. Kaya mga kapatid, ang knowledge sa Islam ay dapat makashare ka sa mga kasamaan mo, kapitbahay mo, para naman hindi masayang yung natutunan mo. No? Hindi masayang yung natutunan mo na, o for example, katulad ng propeta, si Bilal, at saka sila Abu Bakar, at saka sila Umar, at saka sila Ali bin Abi Talib, at saka si Usman bin Affan. Yan ang mga sahaba ng propeta na ang kanilang layunin. Ang kanilang layunin ay kung ano ang layunin ng propeta na mapalaho o di kaya ay ma-islamize, no? Yung mga kapitbahay nila at saka yung mga kabarangay nila, kamunisipyo nila, yun ang kanilang hangarin para lang makamtan yung katiwasayan at makamtan yung pamumuhay na hindi ka mangamba sa kapwa mong tao. Hindi ka matakot sapagkat
ang pagkatakot na yun, no, ay inalis ng Panginoon Allah dahil lang sa kaalaman na itinuro po ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng al-ihsan. Itong al-ihsan, pabutiin mo ang iyong mga gawain at ang iyong ugali at ang iyong pagsala ay dapat malaman at matutunan ng bawat isa sa atin. For example, ang pagsuot, no? Kasi minsan may nakikita ka sa mga ibang reliyon na nagasamba sila, sa nakikita yung mga aurat, no? Minsan may naga-short, hindi gaya sa Islam, ay nakasuot ka talaga nang hindi nakikita yung mga aurat. Lalo yung mga kababaihan, diyan nagsisimula yung fitna, no? Yung pag-iisip ng nakakita sa kanila ng mga binata, yung mga kalalakihan, na ibig sabihin yung kanilang isip ay iba na ang takbo ng kanilang isip sa nakikita niya na fitna, ibig sabihin maalis yung kanilang memory, yung memory sa banal na Quran, na kumbaga yung mga hafiz, nakikita nila yung mga aurat ng mga babae, mawawala yan. Ibig sabihin matatanggal yung kanilang memorization, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pero kung alam lang ng bawat isa sa atin, yung mga kababaihan natin, gawin nila yung sinasabi na satrul aura, no? Makamtan natin ang mga katiwasayan at malayo tayo sa anumang kapahamakan at yung mga disaster na tatama sa atin dito sa bansa, no? Iaalis ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala kasi siya ang nakakontrol sa ating lahat, no? Sa ating lahat. Kaya ang payo ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, no? Kung ikaw ay nakapasok na na-embrace na sa Islam, ikaw ay umakap na sa Islam, itong ihsan na sinasabi ay ang sabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta nung siya ay sugo ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, doon ka na pumunta, magda'wa ka na, no? For example, ang sa suratul Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, no? Sabihin siya ay may kumot na kataklob sa kanya, na siya ay nagakurog nung siya ay tinuruan ni Jibril sa Hira. Nung tinuruan ni Jibril ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinasabi niya na ako ay hindi marunong magbasa, hanggang makatatlo yung pagsabi niya na bumasa ka. Pero ang sabi ng propeta, hindi ako makabasa. Kasi dito nagsisimula yung ibig sabihin matuto ka magsala sa pamamagitan ng pagbabasa. Kasi kung hindi ka marunong magbasa, no, hindi mo mabigkas yung sinasabi na makhrajut tajawid, yung pagbigkas ng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, na kung hindi mo yan natutunan, yung bawat letra, no, bawat letra sa lengguwahe ng Arabic, no, kung hindi mo yung pag-aralan, mga kapatid, ay maaaring hanggang 3 years, no, walang saysay. Limit lang, mga kapatid, sa taong yumakap sa Islam ay 3 years ang pasensya ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Aabot sa 3 years na hindi niya sinikap ang kanyang sarili upang makamtan niya itong ihsan, no? Pabutiin niya yung pagbigkas ng huruf, no, na ginagamit sa pagsasala na kinakausap mo ang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, no? For example, pag-explain mo ng Bismillahirrahmanirrahim, no, yung sinasabi na kasra, no, yung ba ay naging siya ay B, manipis, B, hindi be, no, hindi Bismillah. Yan ang turo ng Islam, ay dapat malaman mo kung manipis ba siya, makapal ba siya, no, medyo basa-basa yung pagbigkas, yung mga shin, sha, no, mashallah, ganyan. Kailangan matuto kayo, mga kapatid, na yumakap sa Islam kung paano magbasa ng Quran, tumwarattilil Quran at tartila, para makamtan natin
itong sinasabi na ihsan, pabutiin mo ang iyong pagbigkas, na ibig sabihin ma'at-tajawid. No? Ma'at-tajawid. At alamin mo kung ano ang meaning ng binabasa mo. Para malaman mo, o di kayo ng ilaw. No? Yun ang ilaw na para malaman mo kung saan ang tuwid na landas. Daan na papuntang paraiso, mga kapatid. Pero kung hindi mo yon alamin, hindi mo sikapin ang sarili mo, ay ako na, Islam na ako. Ang policy ng Islam, makaasawa ko ng 4. Kung yun lang hangarin mo, makamundong buhay lang yung mga kapatid. Makamundong buhay. Pero ang Islam na relihiyon, no? Ang Islam na relihiyon ay makamtan mo ang katiwasayan sa pamamagitan ng sikapin mo ang sarili mo kung paano ka matuto. Para malaman mo, ito ang mga kabutihan na maibibigay niya kung yun ay gawin mo. Kung ano ang nasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lang mga kapatid, sapagkat ang oras natin ay kukunti lamang, no? Binabati ko po ang lahat ng nanunood sa MPDA TV, sa Facebook, o di kaya ay sa radio station na kikinig kanina. Pasalamatan natin ang Allah at lalong-lalo na ang sponsor natin kung hindi dahil sa kanila, no? Hindi ninyo makikita, no, sa inyong cellphone ang MPDA TV. Barakallahu li wa lakum wa risalil muslimin min kulli dhanbi fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.